Amen. Purihin ng Panginoon. Praise God. Atin pong magbabasa po tayo ng salita ng Panginoon sa aklat ng Galatians, chapter 5, 16 to 26. Sabay-sabay nating basahin. But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desire of the flesh. For the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh. For these are opposed to each other, to keep you from doing the things you want to do. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Now, works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalry, dissension, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things alike. This. Let us pray. Hallelujah. Maraming pong salamat, Panginoon. Sinasamba ka namin, dinadakila. Tunay nga po, O Diyos, na napakabuti niyo po sa aming mga buhay, Lord God. Sa bawat isa sa amin, Lord God, nararanasan po namin ang inyong pagsama, ang inyong presensya, ang inyong pagpapala, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa pagkakataong ito, O Diyos, na dinako niyo po kami sa lugar na ito upang sama-sama kaming magpuri sa iyo, makinig na iyong mga salita, Panginoon. Lord, dalangin po namin na ikaw po ang magpaunawa sa amin ng iyong mga salita. Ikaw lamang po ang maitaas sa aming kalagitnaan, Lord God. Ano man po ang gumugulo sa aming isipan, humahad lang upang maunawaan namin ang iyong mga salita. Ito po ay aming sinasaway sa pangalan ni Jesus, Lord God. Clear our minds, Lord God. Quicken our minds and our hearts that we may receive something from you tonight, Lord God. Bless each and every one of us tonight, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pagpapala natin ang Panginoon. Praise God. Okay po ba yung sound natin sa Zoom? Ayan. Yung batiin po natin yung ating mga katabi. Sige po, if you want to stand and greet one another, please do so. Yung hindi nyo po mga nababati, pakibati po ninyo. Amen. Praise God. Yeah. Buti pa, Sister Terry lang yata ang tumayo, tsaka si... Bakit galit ba kayo sa iba? Sister Terry, walang kagalit yan Kaya lahat kinakamayan niya Ayaw, sila lang galit. Wala pong galit sa inyo dito. Yeah. Nagmamahalan tayong lahat dito. Amen. Parang hindi mo ka-amen yung iba We love one another. Sabihin mo nga sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Ayan. Dapat may konting kindat, I love you with the love of the Lord. Amen. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Amen. The Lord is leading us to pag-aralan po muli yung ating pong fruit of the Spirit. But this is a revised one. I revised the preaching. Ang title po ng ating pong sermon for tonight is Walking in the Spirit. It will be a series of sermon regarding the fruit of the Spirit. Amen. By the grace of God, we will do the series on the fruit of the Spirit. Today we will start from understanding the background of this particular letter of Paul to the Galatians. Maunawaan natin bakit fruit of the Spirit at saan nanggaling, saan naging foundation ano yung foundation ng fruit of the Spirit. Okay, let us have some short historical background sa letter ng Galatians. The Apostle Paul wrote this letter around AD 48 to the churches in Galatia. Ang pangalan po ng Galatia ngayon ay Turkey na. Kung hindi po ninyo alam, modern day Turkey. Paul was confronting the influence of Judaizers, false teachers, who insisted that circumcision and obedience to the law were necessary for salvation. Pagbabasahin niyo yung Galatians, ganun po yung kabuuan niya, yung context niya, mga kapatid. Galit si Apostol Pablo, tinuturuan niya yung mga Galatians. Sinasabi nga niya, who bewitched you, Galatians? Diba? Sabi pa nga niya na ang salita ng Panginoon ay dapat nating i-preach, yung katotohanan ng salita ng Panginoon. At sinasaway niya yung mga tinatawag na Judaizer. Ito po yung mga Judaizer, mga kapatid. Ang turo nila ay dapat kang magpa-circumcise, sa Tagalog ay magpatuli, upang ikaw ay magkaroon ng kaligtasan, maging katanggap-tanggap ka sa Panginoon.
No? At o kaya sumunod ka sa kautusan ni Moises upang ikaw ay maging katanggap-tanggap sa Panginoon. So pag may nagsasabi sa atin na ikaw ay dapat sumunod, para maligtas ka, kailangan sumunod ka sa kautusan, abay hindi, i-present natin ang gospel sa kanila, yung Galatians sa kanila. Paul emphasizes that salvation is by grace through faith in Christ alone, and that those who belong to Christ are not under the law, but under the Spirit's guidance. Amen? Ang isang tao daw na niligtas ng Panginoon ay hindi na under the law. Ibig sabihin, hindi yung law ang magliligtas sa'yo. Hindi yung law, yung pagsunod sa kautusan ang magkakaroon sa iyo ng magiging katanggap-tanggap ka sa Panginoon, but yung pananampalataya mo sa Panginoon. He contrasts two types of people. May dalawang pinag-contrast siyang dalawang uri ng tao. Una, yung those who live by the flesh, o yung tinatawag na sinful nature. Yung sinusunod niya yung lumang pagkatao. Pangalawang tao na pinag-contrast niya, yung dalawa ay those who led by the Spirit. Yung sumusunod sa naisin ng banal na Espiritu. Kaya makikita natin dyan yung juxtaposition. Number one, yung the flesh. Ano yung flesh? Desires of the spirit, or the flesh. Kontra siya sa desire of the Spirit. Yung flesh, it gratifies the desires of the flesh. But yung Spirit, led by the Spirit. Then, yung flesh, works of the flesh, and makikita natin, fruit of the Spirit. All throughout this passage, makikita mo yung dalawa na yun, flesh, spirit, ano yung resulta ng lumalakad, sumusunod sa naisin ng laman, at sumusunod sa naisin ng Panginoong Hesus, at ng banal na Espiritu. Una, the two natures, the flesh versus the spirit. May dalawang nature na tinatawag eh. Okay, the two natures. The flesh versus the spirit. Galatians 5:24, basahin natin. Anong sabi? Those who belong to Christ Jesus have what? Crucified the sinful nature with its passion and desire. Galatians 5:24. Ano daw po? Yung mga tumanggap sa Panginoon, those who belong to Christ, sino dito ang tumanggap sa Panginoon? No? May relasyon sa Panginoong Hesukristo. Those who belong to Christ, ano daw nangyari sa Kanya? Have crucified the sinful nature or the flesh with its passion and desire. Everybody say crucified. Ibig sabihin, namatay na ang lumang pagkatao. Sabi nga ni Apostle Pablo, I have been crucified with Christ. Namatay na akong kasama, Galatians 5:20, kasama ni Kristo sa krus. Ang mga tumanggap daw sa Panginoon, ang kanyang lumang pagkatao ay namatay na. Namatay na ba? Sabihin mo sa katabi mo, namatay na ba ang luma mong pagkatao? Minsan nabubuhay po, pastor. Minsan parang zombie. Nabubuhay. Sabi nito mga kapatid? Anong sabi niya? Crucified. Pag sinabing crucified ay namatay na, napako na eh. No? So let us understand the two natures na tinutukoy dito. May dalawang nature eh. Okay, yung ang flesh and the spirit. Una, the old nature, ito nga yung tinatawag na flesh, makalaman, makamundo, no? Ito yung our sinful state before Christ. Tandaan nyo, hindi ikaw ito. Kung ikaw ay mananampalataya na, hindi ikaw yung old nature. Ito yung luma mong pagkatao bago ka tumanggap sa Panginoon. Amen? Yung dating Jeffrey, no? Yung dating Cesar, yung dating Karen. Yun yung tinatawag na old sinful nature. Yun yung old nature, yung flesh na tinatawag mga kapatid. Yun ay sakop, controlled ng kasalanan. Nandiyan kayo mga kapatid? Yun yung unang nature na tinutukoy dito. Our sinful state before knowing Christ or before having relationship with the Lord Jesus. The sinful nature is what we were born with. It desires rebellion against God. Kapag ang isang tao ay ipinanganak, ay mayroong tinatawag na sinful nature. Yun yung tinatawag na Adamic nature mga kapatid. Kaya nga ang bata tinuturuan mong maging mabait eh. Di ba? Hindi mo tinuturuan magnakaw eh. Oh, ito, anak ha, ganito magnakaw. Pupunta ka sa... Hindi, ang tinuturo natin sa bata para, i-share. Sharing is caring. Lagi natin tinuturuan ng kabutihan, maging magalang ka, maging mabuti kang bata. Bakit? Kasi nga there is sinful nature sa isang bata.
So the sinful nature is what we were born with. It desires rebellion against God. Laging pasaway ang ang natural man. It is totally depraved and cannot be improved. Kaya nga hindi ka pwedeng maligtas dahil sa kabutihan mo kasi nga you are totally depraved. Wala kang kakayanan para iligtas mo ang iyong sarili. Sabi ng Romans 6:6, for we know that our old self was what? Romans 6:6, nandiyan ba? Next natin. Nandiyan ba Romans 6:6? For we know that our old self was crucified with Him so that the body ruled by sin might be done away with. Ang ating daw lumang pagkatao ay napako na. Amen? Our old self was crucified with Him so that the body ruled by sin might be done away. Yung katawan na pinaghaharian ng kasalanan, ibig sabihin ruled by sin, ay control ka ng kasalanan. Gusto mong gawin yung kalooban ng Panginoon pero hindi mo magawa. Bakit? Because of your sinful nature. Controlled by sin. Kasi nga hindi ka pa regenerated, hindi ka pa tumanggap sa Panginoon, you don't have relationship with Christ, at meron ka pa, nandun pa sa'yo, yung lumang pagkatao. No? Kaya, yung tandaan natin ang ibig sabihin ng old sinful nature, ha? Your state before. Okay? Kasi kailangan nating i-emphasize to para maintindihan nyo mamaya. Okay? We were not sinners, ito tandaan nyo. We were not sinners because we sinned. Kasi dapat alam naman natin, di ba? We are sinners. We were not sinners because we sinned. We sinned because we were sinners. Ibig sabihin, yun yung nature natin eh. Hindi ka makasalan, I am a sinner. Why? Because I sin? No. Nagkakasala ka dahil makasalanan ka. Magkaiba yon. Magkaiba yung, ako'y makasalanan dahil nagkasala ako. Hindi. Nagkakasala ka dahil ikaw ay isang makasalanan by nature. Yung nature mo, yung old sinful nature mo ay makasalanan. We were not sinners because we sinned. Tandaan natin, ang tinutukoy dito, old sinful nature before your relationship with Christ. Now, yung new nature, ito na yung tayo ngayon, yung tumanggap sa Panginoon. The new nature. The regenerated life in Christ. When we are born again, we receive a new nature. Sabi naman, John 3:3, anong sabi? Unless a man is born again, wala dyan mga kapatid, he cannot enter the kingdom of God. He cannot see the kingdom of God. So that concept of being born again, hindi yun ibig sabihin pinanganak, ibig sabihin born from above. Tayo pinanganak ng Panginoon, pinanganak ng muli sa Espiritu. Anong nangyari sa atin? Regenerated. Meron na tayong bagong Espiritu. Meron tayong bagong nature, mga kapatid. Wala na yung lumang pagkatao, wala na yung luma nating nature. And this new nature desires to please God. Nakita natin yung kanina, yung old sinful nature. Ang desire lang nun magrebelde. Kaya nga isang tao na hindi tumatanggap sa Panginoon, hindi pa regenerated, hindi pa born again, ay depraved, mga kapatid. Laging makasalanan yung kanyang iniisip. So dito, the new nature desires to please God and follow righteousness. 2 Corinthians 5:17, sino ang nakaka-memorize nito? 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Ang sino mang tumanggap sa Panginoon, ang nakipag-isa sa Panginoon, wala na ang kanyang lumang pagkatao, siya'y bago na. Sabihin mo sa katabi mo, bago ka nang nilalang. Amen? The old has gone. The new has come. Amen? Ang luma mong pagkatao ay wala na, patay na. Kaya nga sabi natin kanina ang linaw napako ng kasama ng Panginoon. Mamaya ba, pastor, ba't pa bumabalik? Mamaya malalaman natin ba't bumabalik. We now have a new identity in Christ. Every believer receives new nature. Galatians 5:24, basahin natin. Those who belong to Christ Jesus have what? Crucified the sinful nature with its passion and desires. Every believer receives new spiritual nature when they believe in Jesus.
Yung ating lumang pagkatao, anong nangyari mga kapatid? Namatay na. Crucified with Christ. Many Christians believe that there are two natures within a believer. Ito na ngayon. Mayroong mga naniniwala, maraming naniniwala, na ang isang Kristiyano, dalawa ang nature niya, dual nature. Bagong nature at old nature. Hindi pwede mga kapatid. Kasi ang lino ng 2 Corinthians 5:17, the old has gone. The new has come. So, tingnan natin mga kapatid. Many Christians believe that there are two natures within a believer, but what I am convinced of when studying Scripture, that the believer has no longer have sinful nature. No longer have sinful nature. The old has gone and the new has come. Christians still struggle with sinful desires, but they are no longer slaves to their sinful nature. Yun yung kaibahan mga kapatid. Nagkakasala ka, pero you are no longer slave to sin. Kasi pinalaya ka na ng Panginoon eh. So meron na tayong bagong pagkatao, pero naiimpluwensyahan pa rin ng lumang pagkatao. Pero pagdating sa nature natin, isa lang. Hindi pwedeng dalawa ang nature mo. Sabi nga ng lino mga kapatid, the old has gone. Napako ng kasama ni Kristo sa krus, yung ating lumang pagkatao. Pero yung ating bagong pagkatao, naiimpluwensyahan ng lumang ikaw. Yun, it is being influenced. Bakit? May memory tayo eh. Yung soul natin, nakakaalala pa ng mga dati nating pinagagawa sa buhay. Meron tayong tinatawag na sinful inclination kasi yung mga ginagawa natin noon eh. So kaya tayo nagkakasala pa rin. Nandiyan kayo mga kapatid, nakasabay tayo? The Bible teaches that when a person becomes a believer in Christ, they are made new and receives the Holy Spirit. However, they still live in a fallen world and contend with the remnants, take note, of their old sinful nature. Meron pang remnant. Meron pang alaala ng lumang pagkatao. Pero hindi na dalawang pagkataong naglalaban sa katawan mo. Ang ibig sabihin mga kapatid, ikaw ay bago ng nilalang, pero naiimpluwensyahan pa rin ng lumang ikaw. Pero pagdating sa pagkatao, ikaw ay bago ng nilalang. Ang linaw ng Biblia eh. Amen? I have been crucified with Christ and no longer live, sabi ni Apostle Pablo. Amen. Romans 6:6, sabi diyan, for we know that our old self was crucified with Him, so that the body ruled by sin might be done away with, that we should no longer be slave to sin. Kaya walang Kristiyanong alipin ng kasalanan. Pinalaya na tayo ng Panginoong Hesukristo. Amen? Naiimpluwensyahan ng kasalanan, yes. Pero hindi na tayo alipin ng kasalanan. Hindi na tayo dapat nagpapaalipin sa kasalanan. Yes, by nature, pwede mong hayaan yung naiimpluwensyahan ka ng luma mong pagkatao. At ang nangyayari sa iyo ay lagi mong pinipid yung lumang pagkatao, yung nais ng lumang pagkatao, yung suggestion ng lumang pagkatao. Ano mangyayari? Magbibigay ka eh. Yun yung nangyayari sa ating mga kapatid. Colossians 3:9-10 sabi dito, you have taken off your old self with its practices and have put on the new self. Andiyan pa ba kayo mga kapatid? Ano sabi dyan? You have taken off your old self. Hiubarin daw natin yung ating lumang pagkatao. Yung impluwensya ng ating lumang pagkatao, dapat nating ibibihis palagi yung ating nature. Kasi naiimpluwensyahan pa nga mga kapatid eh. So, amen. So, do Christians still struggle with sin? Anong sagot doon? Nag-i-struggle pa ba tayo sa sin? Amen. Di ba? Nag-i-struggle pa rin tayo. Bakit? Why believers still commit sin? Your old self still haunts you, but you are no longer the same person. Hinabol-habol tayo ng ating lumang pagkatao, yung mga ginagawa natin noon eh. No? Pero hindi na tayong same person. Bago na tayong nilalang. No? You sin because of your unrenewed thinking, that because of
not because of your being. Our identity is not hidden, it's now hidden in Christ. We sin, but we are no longer a sinner. Nagkakasala tayo, pero hindi tayo makasalanan. Magkaiba yun. Yung nature mo, yung identity mo is no longer a sinner. Generally speaking, pag sinasabi mong human being, talagang sinner. Pag ang topic mo, pag ang context mo ay humanity in general. Sinner. Di ba? Romans 3:10, 3:23, for all have sinned in general. Pero pag sinabi mong Kristiyano ang context mo, we are no longer a sinner. You are no longer a sinner, mga kapatid. Hindi na tayo makasalanan. No? Longer a sinner. Nowhere in the Bible, Christians are identified as sinner, but as saint. Kapag nagbasa ka ng Biblia, walang Kristiyanong sinabing his identity is a sinner. Ano ang identity ng isang Kristiyano? Holy, saint, di ba? Ang tawag ni Apostle Pablo pag sumusulat siya, to the saints in Rome, to the saints in Corinth. Ibig sabihin tayo ay no longer a sinner. Sabihin mo sa tabi, hindi ka na makasalanan. Yes, nagkakasala, pero hindi tayo by nature makasalanan. Niligtas na tayo ng Panginoon. Note that we wage war against inclination. Ibig sabihin, natural tendency. Merong natural tendency. Di ba? Inclination to commit sin. We still have the desire to commit sin because we are still in the body. Bakit tayo meron pa ring struggle sa kasalanan? Kasi nasa katawang lupa pa rin tayo eh. Nandun pa rin yung ating lumang pagkataong inclination ng ating lumang pagkatao. Yung mga alaala ng ating mga lumang pagkatao. No? Hindi na sa atin by nature, pero we are still being influenced of that sinful nature. Sabi nga ni John MacArthur, mga kapatid, he also opposed the dualistic nature of believers. Sabi niya, the dualistic view that a Christian has two nature uses unbiblical terminology and can lead to the perception that is extremely destructive of holy living. We no longer have the fallen sin nature. A person cannot have two different and opposing natures at the same time. Hindi daw pwedeng dalawa, no? Opposing nature nasa sayo. Magkaiba yun, yung new nature ka na nai-impluwensyahan ka ng luma mong pagkatao. Hindi sa loob. Ano? Nakikita natin, mga kapatid, yung concept. Andiyan kayo? Yung ating, bago ka nang nilalang, meron ka ng bagong pagkatao, dahil you are already born again. Sabi ng 2 Corinthians 5:17, the old has gone and the new has come. Pero you are still being influenced. Parang ex, mga kapatid, laging hinahabol-habol ka pa rin. Andiyan kayo, di ba? Ano sa'yo, na-obsess. No, lagi kang tinatawag-tawagan, lagi kang, ayoko na eh. Sabi mo, pagka kumakatok pa yung kasalanan, yung lumang break na tayo, dapat ganon. Dapat matibay ka. Diba? Ganon yung, para maintindihan natin yung concept. Hindi na ikaw yun. Wala ka ng relationship sa lumang pagkatao. Pero laging nagbabalik-balik pa rin. Merong inclination na tinatawag. Okay, Galatians 2:20, sabi ni Apostle Paul, ito yung isa kong favorite na verse. Sabi niya, I have been crucified with Christ and no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loves me and gave Himself for me. We still sin because our soul is still in the process of sanctification. Yung soul natin nililinis pa eh. Yung ating spirito perfect eh. No? We are born again. Pero yung ating isipan ay unti-unting nililinis ng Panginoon. Kasi may naaalala pa yung pinagagawa mo noon, nung college ka. Oh. Diba? Yung high school ka, medyo mabait ka pa. Pagtapos ng college, para kang nakawala. Diba? Ayun, lahat natin, sinubukan mo. Diba? Yung alaala ng mga ginawa mo noon, ngayon ay hinahunt ka. Diba? Yung luma mong pagkatao. So, we are being renewed daily. We still commit sin because we have inclination to commit a particular sin because of our past experiences.
May mga kaya iba-iba tayo ng struggle eh. Andiyan kayo? Oh. Yung iba, ang struggle, babae. Oh, yung iba, ang struggle, pera. Yung iba, struggle, substance, abuse. Di ba? Yung iba, entertainment. Iba-iba tayo na struggle. Kasi nga, yung ating lumang pagkatao. Yun po yung una natin, mga kapatid. Ano yung una natin? The two natures, the flesh and the spirit. Now, the enabling power. Ano yung enabling power? Walking by the Spirit. Galatians 5:16-17, basahin natin. Excuse me. But I say, walk by the Spirit. Nandiyan ba? Next. Hindi ko na ilagay. Excuse me. Galatians 5:16-17. And you will not gratify are against the Spirit. Ano ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang mamuhay ng may kabanalan? Ang banal na Espiritu, mga kapatid. The Holy Spirit empowers us to live a holy life. The Holy Spirit empowers believers to live a life in harmony in God's will. The Holy Spirit enables us to live a holy life. You will never overcome sin by mere willpower, but by the divine power, mga kapatid. Amen? Hindi pwede yung gusto kong magbago, no? Pero wala yung kapangyarihan ng banal na Espiritu, hindi mo kaya. No? Hindi kaya na ng willpower, hindi pwede ng positive thinking lang. Living under constant dependence upon the Holy Spirit is the only antidote, no? Antidote not to give in to the fleshly desires. We cannot overcome sin by willpower alone. We need the power of the Holy Spirit. John 15 verse 5, sabi dito, Jesus said, apart from me, you can do nothing. So kailangan nating maging dependent sa Panginoon. Araw-araw, the Holy Spirit convicts, guides, teaches, and empower us. Kaya araw-araw, para mamuhay tayo na lumakad sa kalooban ng Panginoon, kailangan natin ng banal na Espiritu. The conflict between flesh and spirit, Galatians 5:17, for the flesh desires what is contrary to the spirit. Yung ating lumang pagkatao, no? Yung flesh, yung nais ng lumang pagkatao, ay kontra sa nais ng banal na Espiritu. And the Spirit, what is contrary to the flesh. So every believer experiences what? The inner battle. Merong naglalaban eh. Bakit? Yung inclination, yung old sinful nature na nais bumalik, mga kapatid, ay lumalaban sa kalooban ng Panginoon. Amen. Kaya nga meron tayo ditong illustration. Yung tinatawag na the two dogs fighting. Ito, common na ito eh. A wise old Cherokee once told his grandson, inside every person, there are two wolves fighting. Ito illustration lang naman eh. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, hindi tayo naniniwala na there are two natures inside of us. Yun lang ay old nature na nais tayong impluensyahan. So ito, illustration lang. Inside every person, there are two wolves fighting. One wolf represents evil, anger, greed, jealousy, pride. The other wolf represents good, love, kindness, humility, and faith. The grandson asked, which one wins? Tinanong daw siya ng kanyang apo. Sinong nanalo? Naglalaban yung dalawang wolf. Sino daw nanalo? The old man replied, the one you feed the most. Kung sino yung pinapakain mo palagi. Yung old nature na nais kang balikan, o yung banal na espiritu, yung spirit natin, mga kapatid, yung ating pagiging dependent sa banal na espiritu, ang ating pinapakain palagi. No? Kung sino yung mananalo, sino yung pinapakain mo? So, if we feed our sinful desires or the old sinful nature with worldly things, it will control us. But if we feed our spirit, yung ating spirito, pinapakain natin palagi, nagbabasa tayo ng Biblia, lagi tayong nananalangin, with God's word, prayer, and obedience,
we will walk in victory. Amen? Gusto natin maging matagumpay sa ating buhay spiritual, no, sa ating pananampalataya sa Panginoon. Ang tanong, ano yung pinapakain natin palagi? Diba? Tanong mo sa atin mo, ano yung pinapakain mo? Yung ating old sinful nature na nais magbalik, no? Yung inclination natin, binibigay natin yung gusto niya, or yung ating spirito, pinapakain ba natin upang maging matatag sa laban, ano? Sa inner battle na tinatawag. How do we walk in the Spirit? Walking means daily dependence upon the Holy Spirit. Pag sinabing walk sa Biblia, ang ibig sabihin nun, dependent ka sa banal na Espiritu. Lagi kang nananalangin, umaasa sa banal na Espiritu. No, sabi nga ni Barnes, the Christian life is often represented as a journey, and the word walk in the scripture is often equivalent to live. Ibig sabihin, ipamuhay natin. Aware tayo lagi sa banal na Espiritu, nabubuhay tayo sa kalooban ng banal na Espiritu. Amen. How to walk by the Spirit daily? Paano? Una, daily dependence on the Holy Spirit, prayer and reading the Word. Number 2, obedience to God's Word, fellowship. And number 4, napakahalaga, practical, avoiding sinful influences. Amen. Be mindful of what you watch, listen to, and engage. Diyan tayo, paano lumakad sa banal na Espiritu? Una, dependent tayo sa banal na Espiritu. Sumunod tayo sa Diyos, sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Panginoon. Makipag-fellowship tayo, kaya mahalaga ang fellowship eh. We encourage one another. We build one another up. Pinatatatag natin ang bawat isa, mga kapatid. And lastly, napaka-practical, iwasan mo. Alam mo naman, kahinaan mo yung mga bagay na yon, iwasan natin. Sabi mo sa katabi mo, iwasan mo. Amen? Be mindful of what you watch. Kasi gusto mong sumunod sa kalooban ng Panginoon, pero yung lagi nating mga pinanonood, pinakikinggan, ay hindi nakakalugod sa Panginoon. Mahihirapan tayong lumakad sa naisin ng Panginoon. Pangatlo at panghuli, the visible outcome. Ito yung introduction sa ating series sa Fruit of the Spirit. Iisa-isay natin next week. So, visible outcome. Ano yung visible outcome? Works of the flesh and fruit of the Spirit. Yung works of the flesh, kapag sinusunod mo yung nais ng lumang pagkatao, ay merong bunga. May makikita. Kung sinusunod mo naman ang nais ng banal na Espiritu, na mabuhay ka sa paglakad sa Espiritu, may bunga rin. Amen? Galatians 5:19-21. Now, the works of the flesh are evident. Ano daw yung works of the flesh? Sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissension, division, envy, drunkenness, orgies, and things alike this. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. Ang ibig sabihin ng evident dito, mga kapatid, from the Greek word phoneros, ibig sabihin shining. Nakikita mo. Andiyan ko, obvious, mga kapatid. Yung works of the flesh daw ay obvious, evident. Nakikita mo. Kaya ang isang taong sinusunod ang nais ng lumang pagkatao, evident. Nakikita mo sa buhay. Amen? Paul lists obvious sins that come from following the flesh. Kapag sinusunod mo yung lumang pagkatao, yung suggestion, yung nais, yung inclination ng lumang pagkatao, obvious yun. Hinati niya sa apat eh. Una, yung tinatawag na moral sins. Ano yung moral sins? Sexual immorality, impurity, sensuality. Pangalawa, yung tinatawag na religious sins. Idolatry, pagsamba sa Diyos-Diyosan, sorcery. No, religious sin din ang sorcery kasi kapag abominable sin yan sa Lord eh. Pangatlo, social sin, yung kasalanan ginagawa mo sa kapwa, kaya social sin eh. Ano yung mga kasalanan ginagawa sa kapwa? Enmity, strife, jealousy, anger, selfish ambition, and division. And number 4, lastly, is excessive sin. Ano yun? Drunkenness, orgies, and alike. Pastor, hindi nabanggit yung kasalanan kong ginagawa
Kapatid, sabi doon, and alike. Di ba? Kasi sabi, pastor, ligtas pala ako eh. Di ba? Hindi, ang sabi ron mga kapatid, meron pa. Yung mga katulad nitong mga kasalanan. Hindi ibig sabihin, hindi nabanggit dyan, hindi pasok yung kasalanan nating ginagawa. Kapatid. So, anong warning dito? Those who live like this will not inherit the kingdom of God. Ibig sabihin, kung pag nagpasa ang mga tao na nabubuhay, na ganitong, yung pamumuhay nila, ganito kapatid, ibig sabihin, sila'y sakop ng kasalanan. Hindi pa sila talaga regenerated. Andiyan kayo mga kapatid? Kaya nga obvious daw obvious ang isang tao na namumuhay sa lumang pagkatao. Nabubuhay, controlled ng flesh, at walking in the Spirit, obvious yun. Yung mga taong controlled ng kasalanan, hindi pa yun regenerated. Yung mga taong controlled ng kasalanan, mga kapatid, namumuhay ng katulad ng mga bagay na ito, sabi ng Biblia, will not inherit the kingdom of God. You will not inherit the kingdom of God. Bakit? Kasi nga, you are not yet regenerated eh. Luma ka pa rin pagkatao. Obvious eh. Andiyan kayo, kapatid? So, ito nga, the fruit of the Spirit. Kanina, the works of the flesh. Ngayon, the fruit of the Spirit. Galatians 5:22-23, basahin natin. But the fruit of the Spirit, Amen. Isa-isay natin. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, meekness, gentleness, and self-control. Amen? So, new birth should be followed by new life. Ulitin ko, new birth should followed by new life. Kapag bago kang pinanganak kang muli, born again, regenerated ka, ay dapat sumunod yung bagong pagkatao. Amen? Bagong buhay. Hindi pwedeng same-same. Andyan ba kayo? Sabihin mo sa tabi mo, hindi pwedeng same-same. Hindi pwedeng same-same pareho. Na-born again ka na, pero walang nabago kahit katiting, hindi pwede. Baka hindi ka pa talaga regenerated. Baka kasama ka doon sa sinasabing, you will not inherit the kingdom of God. Kasi ganun pa rin yung buhay mo eh. Walang evidence. Hindi tayo naliligtas sa mamamagitan ng mabubuting gawa. No? Hindi yun ang nagliligtas sa atin, pero yung mabubuting gawa ang nagbibigay sa atin ng evidence, ng fruit na ikaw nga ay niligtas. Amen. Kaya nga obvious Those who belong to Christ, who live by the Spirit, should have an obvious, visible outcome. Kaya nga, let your light shine. Because works of the flesh are juxtaposed with the fruit of the Spirit. This fruit of the Spirit comes naturally. This is the very reason why we do what we do. Bakit natin ginagawa yung mga bagay na ginagawa natin? Because we are regenerated. Bunga lang yun Obvious Mga kapatid, amen? Ang bunga, hindi yan tinatago. Kusang nakikita yan Yung bunga na meron tayo mga kapatid. So why we do what we do? The answer is simple. We do what we do because of it is who we are. Bakit natin ginagawa? Mabuti tayo. Bakit natin kindness, goodness, faithfulness, meekness, self-control? Bakit natin ginagawa? Kasi yun tayo. Natural na lumalabas. Singular fruit. He did not say the fruits of the Spirit because this would indicate that there is only one fruit of the Spirit. But that is shown by multitude of character traits. Bakit singular? But the fruit of the Spirit. Kasi isa lang yung fruit Pero maraming manifestation. But the fruit of the Spirit, hindi niya sinabing, but the fruits of the Spirit is love, joy. Isa lang ang fruit. Anong fruit? Ang pag-ibig. Yung pag-ibig magmamanifest sa joy, peace, patience, kindness, goodness. Kaya nga pag in-illustrate mo, parang isang fruit, na pagbukas mo, ang daming fruit. Iba-iba. Mga kapatid, yun yung illustration doon. Fruit of the Spirit is the visible evidence of life transformed by God. Kanina nakita natin, ang mga hindi regenerated, hindi pa mga ligtas, merong works of the flesh, nabubuhay sila dito.
they will not inherit the kingdom of God. Pero yung mga walking in the Spirit, mga regenerated, ligtas na mga kapatid, ay evident yung kanilang buhay, transformed by God. 1 John 4:8, whoever does not love, does not know God, because God is love. Di ba linaw, mga kapatid? Sabi natin kanina, baka hindi paligtas. Kasi nga sabi dito, whoever does not love, kaya nga singular ang fruit does not know God. Hindi ka umiibig, bakit wala kang relationship sa Lord Namumuhay ka pa sa kasalanan, sakop ka, alipin ng kasalanan because you don't know God. But sabi rito, linaw, whoever does not love does not know God because God is love. Lastly, cultivating the fruit of the Spirit. Paano natin makultivate yung bunga ng Espiritu sa ating buhay? Una, spiritual fruit grows with care, just like in a garden. Kailangan nating i-cultivate yung bunga ng Espiritu sa atin. Spiritual fruit grows with care. Kaya inaalagaan Diba? Sino dito nagtatanim? No? Naranasan magtanim. Dapat nagtanim ka, alagaan mo. Diba mga kapatid? Pero na lang kapag ang halaman mo plastic, ay hindi mo na kailangan diligan. Sa mga ospital kasi bawal sa mga office yung mga natural sa as per the MOH kasi daw may mga insekto, may baka daw lumano. Kaya yung supervisor ko bumili na lang ng plastic dati hirap na hirap kami, kailangan diligan o paarawan ng konti. Alagaan para lumago. Ganon din ang bunga ng Espiritu sa atin. Kailangan nating i-cultivate para lumago. Hindi pwedeng hahayaan natin, mga kapatid. Amen? Andiyan kayo. Una, paano natin i-cultivate? John 15 verse 4, sabi dito, remain in me and I remain in you. No branch can bear fruit by itself. Kailangan tayong manatili, umasa sa Panginoong Jesucristo araw-araw ng buhay natin para lumago ang ating bunga ng Espiritu. We must water our spirit, our spiritual daily life. Through what? Through prayer, Bible study, and fellowship. Yun yung basic ng Kristyanismo, mga kapatid. Prayer, Bible study, fellowship. Basic yan That's how you cultivate ang bunga ng Espiritu sa inyo, sa ating mga buhay, mga kapatid. Prayer, Bible study, and fellowship. That's how we water our spiritual life. Let me conclude, mga kapatid. Examine your life. Are you producing the works of the flesh or the fruit of the Spirit? Examine natin, ano ba ang nagsasign sa akin? Kasi tandaan natin, poneros, shining, obvious. Ano yung obvious sa aking buhay? Works of the flesh ba o works of the Holy Spirit? Flesh or fruit of the Spirit? Depend on the Holy Spirit daily for our strength to resist sin and cultivate godly character. Stay humble and walk in love, reflecting Christ in all we do. Are you truly walking in the Spirit, or are you still giving in to the desires of old sinful nature? If you belong to Christ, you have a new nature. Now live it out, and by the Spirit, by the power of the Spirit. Amen? Tayo ay bago ng nilalang. Wala na ang ating lumang pagkatao. Mabuhay tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Bunga ng Espiritu. Amen? Let us all stand. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah.